Hi guys! May nagtatanong lang si Idol. Eto si Idol, yan. Hi sir, puhunan sa bakery sir. Ayan, sabi ni Martes B. Day. Ayan, mamaya pupunta tayo dun sa pang-apat na pwesto. Pero bago yun, bibili muna tayo ng harina. Bibili muna tayo ng 3 sakong harina. Margarine, asukal. Para bukas, yung bibenta natin bukas. Gusto kasi malaman ni Idol kung magkano daw yung puhunan para sa isang pwesto. Mamaya pupunta tayo sa pang-apat na pwesto, yung mga gamit doon. Sasabihin ko sa inyo kung magkano, mula sa upa, sa advance deposit, sa oven, sa estante. Doon kasi sa pang-apat na pwesto, doon ako na nakamura compared sa iba kong pwesto. Yung unang 3 pwesto ko kasi guys, binili ko na yun ng halos package na yun. Bawat isa nun is nasa 50k. Sumabot din ako ng 150k sa 3 pwesto na yun. Siyempre iba pa yung ibang mga gamit mo tulad ng ref, tulad ng mixer, mga ganun. Ang kinagandahan kasi sa package guys, kompleto na talaga. Meron ka ng masahan, meron ka ng estante, meron ka ng steel table, meron ka ng, siyempre yung oven, ayan. Tapos yung pwesto. Tapos ang pinaka maganda dun talaga guys, hindi ka na magpapalakas ng pwesto kasi dati nang merong mga bumibili doon. Kasi naman sa bumili ka ng bago, maghanap ka ng bagong pwesto, bagong mga gamit. Mas maganda pag mga bagong gamit. Pero syempre, magpapalakas ka pa ng pwesto. Sabihin ko lang sa inyo guys, ang pagpapandesal, mahirap talaga magpalakas ng pwesto yan. Kasi marami na rin tayong mga katunggali. Hindi lang naman tayo ang nagpapandesal dito sa ating lugar eh. So guys, nandito na tayo sa bilihan ng harina. Bibili muna ako ng harina dito tapos saka pupunta tayo, diretso na tayo sa pang-apat na pwesto. Ayun, grabe, maraming stock. Ito guys, pakita ko sa inyo yung ginagamit kong harina. Ito guys, yan, Monat. Yan lang, walang iba. Ito yung binili natin guys, 2 sako ng harina, tapos 15 kilos, 8 kilo ng light brown sugar, tapos 1 kalahati na margarine. Umabot tayo ng 3,173 pesos. Okay, all goods na, margarine, light brown, 2 sako at 15 kilos. Okay, tara na, pang-apat na pwesto. Okay guys, nandito tayo sa pang-apat na pwesto. Tara, pasok na tayo at papakita ko na sa inyo yung mga gamit na nandito sa loob. So okay guys, nandito tayo sa loob ng pang-apat nating pwesto. Sasabihin ko sa inyo yung mga gamit na nandito. Unang-una syempre itong oven natin na meron siyang 4 tray capacity. Ayan. Ibig sabihin ng 4 tray guys, ito, 1, 2, 3, 4. So ang bili ko nga dito guys sa oven na to ay nagkakahalaga siya noon ng 8,000 pesos. So kita nyo naman guys, maganda pa yung oven na yan. Hindi katulad sa iba guys, minsan kasi may mga nagtitinda rin at nagbibenta rin ng mga ganitong oven. Actually mas malala pa dyan. No? Mas mahal tapos medyo hindi na ganun kaganda ang itsura nila. Ayan. Kaya guys, kapag bibili kayo ng oven, kailangan syempre check nyo muna mabuti. Or magpatulong kayo sa mga may alam tungkol sa oven talaga. And syempre, kailangan bumili rin kayo na itong plancha or tatawag na tray, ng pandesal plancha ng tray. Ayan, meron niyang ang nilagay ko dito is 20 pieces lang naman. Kasi itong pangatlo nating item dito is itong estante. Itong estante. Meron siyang 20 capacity, 20 na plancha capacity. Ang bili ko nga pala dito guys sa estanting to ay nagkakahalaga siya ng 7,500. Wala pa siyang pintuan. Kasi kapag may pintuan yan guys, nagkakahalaga yan ng 9,000 din. Guys, ng gamit na nasa bakery natin o sa pandesalan natin, ito lang ang binili kong brand new guys. Kasi wala akong makita na 20 capacity sa marketplace sa Facebook. Ayan. Kaya nagpasadya na lang talaga tayo. Etong plancha or tray naman natin guys, hindi naman ako gumastos dyan kasi matagal na sa akin yan. Actually, meron akong nasa 150 plus ata. Actually 140 na plancha dun sa aking main. Kaya, syempre, mga sobra, dinadala ko na lang yan dito sa ibang pwesto.
Nagkakahalaga ng isa niyan guys, pag brand new siguro nasa 80 pesos yata ang isa. Pero pag, syempre mga gamit na, siguro sabihin natin nasa 45 pesos or 50 pesos na lang talaga. Tapos itong pwesto naman guys, ayan, makikita nyo may sarili siyang CR. Ayan, may sariling CR. CR yan. Pero hindi siya naman lababo dito. Ayan, may tubig naman. Tapos syempre may kuryente tayo dyan, may ilaw. Ayan. Pwedeng na nga itong tirhan guys, pwedeng tirhan. Nakuha ko siya ng 4,000 pesos monthly. So, ang advance deposit natin dito ay 8,000 pesos. Hindi natin dapat kalimutan yung mga ganitong maliliit na bagay pero napakahalaga. Siyempre, kailangan mo rin ng papel. Ganyan. Depende na yan sa pagbibilihan nyo ng papel. Meron naman ditong gantong nabibili na gawa na. Pero kasi kami, ang ginagawa namin, kami nang gumagawa. Mas makakamura kasi kami guys kapag kami nang gumawa. Mas marami pa. And syempre yung gasol natin, wala na akong gasol dito kasi kinuha ko na kanina. O kasi ubos na, magde-deliver na lang ulit ako mamayang gabi. Hindi ko lang alam guys kung magkano ang gasol sa inyo kasi ang sa amin dito ay nagkakahalaga pa siya ng 890 pesos na price gas. Kailangan nyo to guys, tong. Syempre pang tong ng ating mga pandesal. Tapos syempre basahan, ayan. At syempre sa pagpapandesal guys, huwag nyo kakalimutan ang inyong puhunan para sa harina, katulad ng binili natin kanina, harina, asukal, margarine, yung mga ingredients guys, kailangan talaga natin yan. Gusto ko lang po idagdag guys, yung stainless steel table, pwede na po siya sa 2,500 and yung masahan po ay pwede na siya sa 3,000 pesos. Okay lang naman na guys bumili ng mga second hand na gamit para sa paunang negosyo nyo. Sabihin natin pandesal, okay lang naman na second hand. Wala namang problema. As long as nagagamit nyo pa at syempre tatagal pa. Pagdating naman sa pwesto guys, syempre kung meron naman kayong sariling pwesto, syempre mas mapapamura kayo. Mas malinis yung gastos nyo sa pagdating sa pagpapandesal. Sa akin kasi guys, lahat ng pwesto ko is rental. Ito sabihin guys, monthly ako nagbabayad. Last na compute namin sa bills namin guys, kasama na yung sa sa kuryente, sa gas na ginagamit sa oven. Siyempre, 4 na pwesto, 4 na gas din yan. Tapos 4 to 5 days lang tumatagal ang aming gas. Pasahod sa tao, sa pagkain, siyempre, pati sa puhunan, yan. Marami pang ibang guys na pinagagastusan tulad ng siyempre mga maintenance ng ating mga gamit, yan kasama yan dyan. Sa 4 na pwesto pa lang yan guys. Isipin na lang natin guys, marami na pwesto napakalaki na ng ating nilalabas na pera. Pero ganun talaga sa negosyo guys, kailangan natin paikutin ng ating pera para mas lumago tayo syempre.